Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga leopard at aso ay hindi dapat pinagsasama. Yan ay dahil sa kumakain ng aso ang mga leopard. Pero dito sa bansang Siberia, tiyak na kabibiliban mo ang pambihirang pagkakaibigan ng aso at ng panther. Siya si Luna, isang Black Panther, at ito naman si Venza, isang Rottweiler. Maraming netizens ang napawaw sa mabuting ugnayan ng dalawang hayop na dapat ay magkaaway. Ayon kay Victoria na nag-aalaga sa panther at sa aso, sabay na lumaki sa iisang bahay si Luna at si Venza, kaya ito marahil ang dahilan kung bakit naging magkasundo ang dalawang hayop. Kung tutuusin, marami pang hayop sa ibang sulok ng mundo ang nakunan sa video na magkaibigan. Dito sa California, sumikat ang gorilla na si Coco dahil sa kanyang hilig sa pag-aalaga ng pusa. Noong year 1983 ang unang beses na nabigyan ng tsansa si Coco para mag-alaga ng isang pusa. Pinangalanan nila ang pusa na si All Ball. Pagkalipas ng 2 taon, muling binigyan ng 2 kuting si Coco at pinangalanan niya itong Lips at Smokey. Kitang-kita sa mga kilos ni Coco na nasisiyahan siya sa kanyang mga kaibigang pusa. Noong taong 2015, muling binigyan ng isang pares ng pusa si Coco para alagaan at gawing kaibigan. Nakakatuwang panuorin si Coco dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga kaibigang pusa. Ito ang patunay na maski ang mga gorilla ay nahikitan din sa mga pusa. Nakapag-alaga si Coco the gorilla ng 5 pusa hanggang siya ay binawian ng buhay noong year 2018 sa edad na 46. Dito naman sa Cape Africa, sumikat ang elepante na si Temba dahil sa pakikipagkaibigan niya sa tupa na si Albert. Nagsimula ang lahat ng ito noong taong 2008. 6 na taong gulang pa lamang si Temba the elephant nang mamatay ang kanyang nanay. Oh no! Dahil dyan, dinala sa rehabilitation center ang batang elepante upang maalagaan siya ng mga tao. Ngunit napansin nilang malungkot ang batang elepante kaya naisipan nilang ipakilala ang tupa na si Albert. Ito ay upang magkaroon ng kaibigan ng elepante. Sa umpisa ng kanilang pagkikita, naging mahiyain si Albert. Gayunpaman, natutunan nilang makisama sa isa't isa at nalaman ang kahulugan ng pagkakaibigan. Simula nang magkakilala si Albert at si Temba, palagi na itong magkasama. Ang mga antelope at giraffe ay madalas na nag-aaway para sa agawan ng teritoryo. Ngunit dito sa South Africa, sumikat ang kudo na si Charles at ang giraffe na si Camila matapos itong makitaan ng pagiging sweet sa isa't isa. Ayon sa mga taong nagbabantay at nag-aalaga kina Charles at Camila, parang mag-asawa ang trato nila sa isa't isa. Dito naman sa Australia, sumikat ang pagkakaibigan sa pagitan ng aso at ng ibon. Ito ang aso na si Peggy at ito naman ang kanyang best friend na si Molly, isang ibon na magpie. Magkasama sa isang bahay ang ibon at ang aso, kaya parang magkapatid na ang tingin nila sa isa't isa. Siya naman si Juliet, ang taong nag-aalaga kay Peggy at Molly. Kwento ni Juliet, inampun niya ang ibon na si Molly matapos itong abandonahin ng kanyang magulang sa pugad. Inalagaan ni Juliet ang ibon hanggang sa lumaki ito kasama ang kanyang aso. Kahit sobrang kulit ng ibon na si Molly, mukha namang mahaba ang pasensya ng aso na si Peggy. Dahil sa tagal nilang magkasama, natuto na ngang kumahol si Molly gaya ng aso. O ito, nakakita ka na ba ng magkaibigang kambing at rhino? Ito ang rhino na si Gergie at siya naman si Lami, ang kambing. Ayon sa kumuha ng video, palagi daw niyang nakikitang magkasama ang rhino at kambing, patunay na magkaibigan ang tingin nila sa isa't isa. Ito na ata ang pinaka-sweet na chimpanzee. Isipin mo yon, gusto pa niyang subuan ng kaibigan niyang kabayo.
Nako po, wag naman sana ito ang unggoy na nag-aalaga ng kabayo para sakyan at sakupin ang buong mundo. Kung may paligsahan ng pinaka-cute na magkaibigan, pusta ko na ito ang mananalo. Saan ka pa nakakita ng baboy at kuneho na mapayapang nagsasama at sabay na kumakain? Hanggang sa lumipas ang panahon at malaki na ang baboy, walang nagbago sa kanilang pagsasama. Huwag lang sanang ibenta ang mga hayop na to para karnihin dahil sayang naman. Delikadong magkita ang landas ng aso at ng tigre. Pero sa pagkakataon na ito, mukha namang walang mangyayaring masama. Dito sa zoo sa China, marami ang hindi makapaniwala sa pagkakaibigan ng aso at ng mga tigre. Ayon sa may alaga ng aso, ang mga tigre na ito ay dumede sa nanay na aso, kaya parang kapamilya ang tingin nila rito. Nakakatuwang panuorin na pwede rin palang maging magkaibigan ang aso at tigre. Ito naman ang grupo ng mga unggoy na naaktuhang tinatrato ang pusang ito na parang miyembro ng kanilang pamilya. Kahit gusto nang umalis ng pusa, mukhang ayaw siyang pakawalan ng mga kaibigan niyang matching. O ito, nakakita ka na ba ng pusa na sa sobrang close sa baka, pati ang gatas ay iniinom na niya? Wow, yan pala ang sekreto kung ba't matibay ang buto ng pusa. Dito naman sa Manitoba, Canada, naging palaisipan sa mga saksi kung paano naging magkaibigan ang grupo ng mga aso at ng mga higanteng polar bear. May kita pa nga na nagyayakapan at naglalambingan ng aso at oso. Nakapagtataka kung paano ito nangyari dahil pwedeng kainin ng polar bear ang mga aso. Siguro nga ay pwedeng maging magkaibigan maski ang mga higanteng halimaw. Ano ang mangyayari kapag nagkita ang aso at ibon? Bati kaya sila? Kung sa tingin mo ay walang pag-asa na maging magkaibigan ang dalawang hayop, pues nagkakamali ka. Noong year 2021, pinusuan ng mga netizens ang magkaibigang aso at kwago. Kahit 3 taon na ang nakalipas at malaki na sila, nananatiling magkaibigan ang dalawang hayop. Wow, isang kaibigan talaga ang mga kwago gaya ng nasa libro ni VP Sara Duterte. Para sa huling video, mapapanood nyo ang hayop na pinakamadaling makahanap ng kaibigan. Ito ang mga capybara. Maraming hayop ang hindi natatakot sa daga na ito, kaya komportable sila nakasama ito. Naaktuhan pa nga ang capybara na sumasakay sa likod ng buwaya. Huwag mo lang sanang pagtatabihin ang anaconda at capybara dahil mortal na magkaaway ang dalawang hayop na ito. Gayunpaman, kahit sino ay gustong maging kaibigan ng capybara. Kung ikaw ang tatanungin, anong magkaibigang hayop ang pinaka-cute? Kung ako ang tatanungin, pinaka-nagustuhan ko ang magkaibigang aso at polar bear. Pero parang masaya din ata magkaroon ng kaibigang capybara. Pero parang mas masarap ata magkaroon ng kaibigan na maraming pera. Kung ano man ang kaibigan na napili mo, i-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Devon Rotao. Hello rin kay Jetro Bulan. What's up kay Ken Braille Batister. Shoutout kay Mark Kaiser Garcia. Kent Adrian J. Era, ML at Lawrence Tan at happy birthday kay Tatay Luis. At sa mga pamangkin ko sa Cebu na sina Miel Skyler at Miel Cypher. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!